Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Binibining Princess May Humawan. At ako naman po si Binibining Lea Janelle Calisa. At bago ang lahat, maaaring magsitayo kayo. Kaya pangalungan mo ang panalangin. Amen! Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bago kayo umupo ay pakiayos na iyong puan at pakipulot ng mga basura. Maaari na kayo umupo. Ngayon ay magtatakda ako ng liban. Kung narito ka sa aking klase ay isang A naman dyan. Ayos ba yon? Opo. Okay. Roselyn! Hey! Aaron? Giselle? Hey! Magaling at walang lumiban sa inyo ngayon. Pero bago tayo dadako sa ating talakayan, ay meron kaming mga alituntunin sa kaaralan ito na dapat inyong sundin. Una, makinig. Pangalawa, maging aktibo. Pangatlo, may respeto. Ngayon ay meron tayong gagawin na isang gawain na pinamagatang o tinatawag na jumbo letter. Pag-ibasa Binibining, Panuto, buuin ang mga salita batay sa mga larawan. okay, maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Magaling! Ngayon, ipasa ninyo sa harapan ng inyong mga papel. Ay ngayon, sino ba ang nakakaalala sa ating tinalakay noong nakaraang araw? Yes! Liza! Okay, ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay tungkol sa kwentong bayan. Ano nga ba ang kwentong bayan? Naalala niyo pa ba? Kung ano ang mga kahulugan nito? Tama! Ang kwentong bayan ito ay ang tradisyonal na salaysayin o kwento na pinapasa pa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon na sa pamamagitan ng hindi. Ngayon ay meron tayong gagawin isang laro para naman mabuhayan kayo at para hindi kayo antukin sa aming klase. Ang larong ito ay tinatawag naming hulahan mo. Sa larong ito ay hahatiin namin ang klase sa dalawang pangkat. Unang pangkat, pangalawang pangkat. Ang gagawin nyo dito sa larong ito ay meron kaming ipaparinig sa inyo na mga kanta at huhulaan nyo kung ano ang pamagat ng bawat kanta. Magbibilang lamang kami ng 3 segundo, tsaka kayo tatayo at sasabihin nyo ang inyong naging kasagutan. Handa na ba ang lahat? Opo. Magaling kung ganon. Ito ang unang kanta. Makinig ng mabuti. Ang kumpas, pag naliligaw. 1, 2, 3. Nauna ang pangalawang pangkat. Ano ang inyong naging kasagutan? Kumpas. Kumpas? Magaling! Ang kasagutan ay kumpas. At ang pangalawang kanta. Makinig. Yes, pangalawang pangkat. Ano ang pamagat ng isang kanta? Tama! Ito ay Habang Buhay. Palakpakan natin ang pangalawang grupo. Ang nanalo sa ating ginawang laro ngayon ay ang pangalawang pangkat. Bigyan natin sila ng palakpak. Ngayon, meron kami, batay sa inyong ginawang gawain, ano kaya ang? Pero bago ang lahat ay meron muna kayong gagawin sa gawain na kung saan ito ay Lea, maaari mo bang basahin? Hulaan ang susunod na mangyayari batay sa sitwasyon na makikita sa larawan. Kumuha kayo ng kalahating papel at sagutan ninyo ang mga ito. Bibigyan lamang namin kayo ng 5 minuto. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ang 5 minuto, pakipasa sa harapan ng inyong mga papel. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay. Ngayon, batay sa inyong ginawang gawain, ano kaya ang magiging paksa natin ngayon? Yes, Jendy. Paghihinungan ng mga bagay. Ano pa? Malapit na. Yes, Roselyn. Magaling! Ang ating paksa ngayon
mangyayari. Pero bago yan ay basahin muna natin ang ating mga layunin. Ang ating layunin sa araw na ito ay natutukoy ang mga pangyayari sa akdang pinapakinggan. At ang pangalawa, nakapagbibigay ng sariling hinuha batay sa sitwasyong may kaugnayan sa mga pangyayari sa lipunan. At ang pangatlo naman ay nakabuo ng sariling opinyon sa maaaring kalalabasan ng mga kasalukuyang pangyayari o sitwasyon. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating talakayan. Sa ating ating paksa ngayon ay ang paghihinuha ng pangyayari. Sa inyo, at sa palagay niyo, ano nga ba ang paghihinuha? So, ayon nga ka Alcares na ang paghihinuha ay kasanayan sa pag-iisip ng mga preliminary na ideya na nagpapahayag ng mga palapalagay batay sa mga ipahiwatig na nakalibang sa teksto. So, ayon ka Alcares na ito ang kasanayan sa pag-iisip. Kung baga tayo ay nag-iisip kung ano nga ba ang posibleng kalalabasan ng mga pangyayari batay sa kung sa una bang na teksto or sa panghuling teksto. Ang paghihinuha ay prediksyon ng hula sa maaaring mangyari batay sa mga naunang impormasyon at pangyayari. Kasi sinabi ko nga kanina, ang paghihinuha ay maaaring halimbawa na lamang nito ay nagpapakita ka ng isang larawan. Sa larawang iyon ay alam mo na kung ano ang kasunod na mangyayari. Halimbawa na lamang ito ay ang pagtatapon ng basura sa ilog. So, may hinuha mo na kung ano nga ba yung magiging epekto sa ating lipunan, maging sa ating mga tao. Nangangahulugan na konklusyon pero hindi tiyak o sigurado. So, sa ating paghihinuha, maaaring hindi tayo sigurado, maaaring hindi tayo tiyak na ang pangyayaring iyon ay nakabatay ba sa larawan o teksto na inyong nakikita. Epektibong na ipapahayag ang paghihinuha kung gagamitin ang mga panandang sigurado, marahil nakawaring tila sa aking palagay, sa tingin ko, maaaring at iba pa. So, sa paghihinuha ay maaari may mga panandat tayo na dapat gamitin. Ang una na rito ay sa aking palagay. So, maaaring bigyan natin halimbawa ang panandang palagay. So, halimbawa na lamang nito ay sitwasyon natin noon na ang COVID-19. So, mahihinuhan natin halimbawa nito ay paglabas mo ng bahay. Alam naman natin na ang COVID-19 ay nakaka-apekto sa atin bilang tao. Maaaring ito ay magdadala sa atin ng sakit. At sa panahong iyon ay may nakasalubong ka or may nakasalubong kang tao or estudyante at nagkaroon ka ng sakit. Maari sa palagay mo ay maari din siyang makapita ng sakit kasi hindi ka nag-iingat, maaaring hindi ka gumamit ng pantakip sa mukha. So, halimbawa nito, mayroon tayong isang halimbawa. Halimbawa nito ay si Juan ay lumibay sa klase kasi siya ay nadatnan ng ulan kahapon. So, sa paghihinuha, ang nilagay dito ay marahil siya ay may lagnat. So, si Juan ay lumiban kasi kahapon ay may malakas na ulan. So, maaaring magkaroon siya ng sakit, kagaya na lang ng lagnat, or maaaring siya ay hindi, alam naman natin na kadalasan ngayon ay palagi na lamang umuulan at sa ating palagi na lamang umuulan kaya hindi natin namamalayan na nagkakasakit na pala tayo. So, sa akdang aming ginagamit dito ay ang pabula. Ang pabula ay gumaganap ang mga hayop bilang tauhan upang mabigyang buhay ang layo ng manunulat na maipadama sa mga mambabasa ang gintong aral na matutunan dito. So dito sa pabula, alam naman natin na kadalasan ito ay tumutukoy sa mga hayop o hayop na ito ay bilang isang tauhan sa isang kwento. At ang pangalawa ay ang mga tauhan ng kwento ay pawang mga hayop, kagaya sinabi ko kanina, pawang mga hayop ang mga nasisipaganap dito.
Ngayon ay wala na bang katanungan o klarifikasyon? Kung wala na, talagang nakinig kayo sa aming klase o sa aking talakayan ngayon. Pero bago yan ay may inihanda na naman kami na isang gawain na kung saan ay maaari mo bang basahin din? Panuto, ibigay ang sariling opinyon sa maaaring pangyayari o sitwasyon. So, batay dito sa gawain ay ang isang bilang ay binibigyan na namin ng halimbawa upang meron naman kayong may tiyak na naman kayo na ito ang maaari nyo gawin. Sa sitwasyon 1 ay may nasalubong kang matanda sa daan na may maraming dala. Gusto ng matanda na tumawid sa daan ngunit hindi siya napansin ng mga tao. Ano kaya ang mangyayari sa matanda? So, ito ay isang halimbawa lamang para meron naman kayong maisagot sa pangalawa. So, halimbawa nito ay sa aking palagay, maaari ang matanda ay matagal ng makatawid sa daan dahil takot siyang masagasaan. So, alam na ninyo kung ano ang gagawin. Kaya ipagpatuloy nyo ang sitwasyon pangalawa, sitwasyon pangatlo, sitwasyon 4 at sitwasyon pang-5. Maaari na kayong magsimula kung meron na kayong isang buong papel. Tapos na ba ang lahat? Opo. Okay, maaari nyo na ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Base sa ating talakayan ay alam ko na meron na kayong natutunan, so kailangan ninyong maging gabay ito, ang ating pagtatalakay ay maaari ninyong gabay sa pagsagot na naman sa iba pang mga gawain. So sa gawain ito ay gumawa ng sariling wakas batay sa pinakinggang pabula na pinamagatang ang mataba at payat na usa. Maaring makinig ng mabuti. Mataba at payat na usa mula sa mga piling pabula ng mga Mindanao at Maranao. Noong unang panahon, may magkapatid na balo sa bayan ng Agamaneon. Sila ay si Maria Abalua at Marata Abalua. Bawat isa sa kanila ay may anak na babae. Ang anak ni Maria Abalua ay si anak na Mararaya, at ang anak naman ni Marata Abalua ay si anak na Marata. Isang araw, pumunta sa Okay, alam kong napakinggan ninyo ng maayos ang ating pabula na pinamagatang ang mataba at payat na usa. Ngayon ay ipagpatuloy ito ni Ruby. Para naman sa inyong takdang gawain ay magsalisik ng 3 isyu na may kinalaman sa lipunan at magbigay ng sariling hinuha sa maaaring kalabasan ng pangyayari. Ipasa ito bukas. At ngayon, Giselle, maaaring panguluhan mo ang panapos na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw sa ating lahat at mag-ingat kayo. Salamat sa inyong pakikinig. Mag-ingat kayo sa pag-uwi.